libro yung date, kung magkano, yung account, gano'n. So ngayon, yung sa accounting industry, ginagamit na nila Excel. Tatype ka na lang, andun na lahat. Mas mapapadali, pero sa mga matatanda na accountant, mga matatanda na may mga edad na, pero nagtatrabaho pa rin. Minsan, nahihirapan pa rin sila kasi nahihirapan sila sumabay sa pagbabago ba. Kasi lalo na ngayon, mahirap i-ano yung Excel eh. Kailangan mo talaga pag-aralan. Isa sila sa pinaka-apektuhan, no? Kaya kailangan talaga nilang i-upgrade. marunong, tapos maturuan sila. Yun nga yung sinabi ni JD na kailangan talaga mag-upskill. Since, yun nga, globalized na tayo ngayon, mas nagiging advanced na rin talaga yung mga bagay-bagay. So, pinakakailangan, marunong din tayong sumunod sa kung ano yung sa pagbabago. Upscale lang na Para hindi naman ma-stuck sa dati lang. Hindi naman kasi para maiwan. Siyempre, kailangan din natin mag-move forward. Yeah. Yan, Ako may gusto muna sa akin. Like, di ba, sabihin natin mabuha sa yung mga drivers, like sa mga transportation. Pero meron nga mga programmers, maintenance na kailangan naka-standby in case na magkaroon ng problema or unexpected incident ang mga automated self-driving cars, diba? Like sa US, yung robotaxi, nagkaroon sila ng testing, then parang nagkaroon lang siya ng construction road, nag-stop na siya, then paikot-ikot, hindi na siya nag-proceed, so nag-cause siya ng traffic. Pero nandun nga yung mga like yung programmers, finance, na pwedeng pumunta doon para i-drive naman siya. Hindi pa rin talaga na Kailangan talaga may ng standby. tao. Kumbaga, hindi siya magiging zero. Kumbaga, may replacement siya. So, ayun, no? Proceed na tayo. So, ito, how will, kagaya ng nasabi, di ba, about sa robotaxi, how will robotaxi affect the transportation industry? Would you trust it? As a person, syempre, as a commuter, kung wala ka pa namang sariling sasakyan, syempre, kung nagko-commute ka lang, mapagkakatiwala ako kanya. For you, hindi ko muna ako sa akin. Sa akin, siguro mga 70% pa lang. Siyempre, hindi pa tayo 100% trusting sa ganun system. Siyempre, kasi nga hindi pa siya perfected. May mga nangyayari pa rin incident, mga minor na ilan. Pero mas na-reduce niya na yung mga accidents mga road accidents, like human errors. Sa inyo ba? Ngayon sa akin, hindi pa rin ako 100% talaga. Kasi yan, kailangan mo din talaga ng tao kasi ito ang yung bagay doon. Ay kasi for me, results muna eh, syempre. Bago ang pagkatiwalaan, syempre gusto ko muna ng resulta. Syempre, pero kung regarding sa transportation, parang hindi pwede magbago eh. Pwedeng mabawasan yung mga nagtataxi, pwedeng mas tumaas. Syempre, kung magiging pangit ang performance ng robotaxi, saan ka magtitiwala, di ba? Tama. Syempre, kung proven natin reliable na, syempre baka marami magtiwala. Pero kung magkakaroon tayo ng ng mga balita about doon, syempre mabawasan. Depende pa rin sa performance ng siguro ng robotaxi. Magkakatiwala ako sa Ako, lang ako sa mga sagot ninyo. Siyempre nga naman, kung mas maraming naging error yung robotaxi kaysa sa traditional, bakit mo pa Ba't magkakatiwalaan? So, kailangan mo na syempre, may mga records, may nakita na ako na, mas okay para to. Pero para sa akin, parang lang din, pagilid. Kasi nga, nabanggit ko kanina na kailangan, galing pa rin mag-take over kung sino man yung nandun. Hindi naman ako marunong mag-drive. So, kawawa kami pareho. Next question na tayo. Okay? Next question. Okay. If given a chance, would you ride in a vehicle that is automated? Parang yung din yung kanina. Safe lang. Siguro, susubukan ko siya. Or on experience lang. Siguro ko Pero yung malapit lang. Oo, malapit lang. For experience RT lang. to no? Jollibee lang. For experience lang talaga. Siyempre, hindi natin masasabi. Una, syempre. Kung malapit lang, di ba? Siyempre, nakaka-curious din naman talaga eh. Di ba? Siyempre, Makaka-perfect din. Siyempre, magugustuhin mo rin eh.
try kasi bago. Sino ba? Siyempre, diba? For the experience. Isa rin sa nature ng tao yun. Lalo na kung proven Maging and curious. tested na din, lalo na sa ibang bansa. Siyempre, kung kahit hindi pa naman siya, siyempre, sa bagay, kahit pag di pa siya proven and tested, mahirap magtiwala. Kaya Kakabahan ka naman. Pero di may iwasang di ma-curious talaga. Ang mga company naman na gumagawa ng robotaxi, mga sikat naman, like Google, Oo. Waymo yun. Kumbaga, sa mga products or sa mga naging success na nila, makikita ko naman sa resume pa lang nila na Like company okay talaga. talaga sila. Wow. Okay sila. mag-a-apply sa'yo. Okay. Hindi naman, yung ano nila, baga okay sila pagkatiwalaan. So ayun, proceed po tayo sa next question. Okay, next question. What are your impressions about automation? So ayun, no? Sino mo gusto mo una? Ayun, dun muna tayo syempre sa mga positive impressions. So, para lang din masum up na tong, masum up na natin tong podcast natin is, Tapos na rin pala tayo. so nakailang Last two questions na questions tayo, na lang, last two diba? questions na lang. Syempre, yung efficiency and productivity, dahil nga, katulad ko, may mga times na syempre tao lang ako, may mga times na nag-half day ako sa work, ganyan. So, kapag ka-AI ako, wala akong i-half day, wala naman ako iba kaasikasuhin kasi naka-program ako doon. So, tumataas yung efficiency, tumataas yung time na madami akong natatapos. Ako Ganun. naman, Sige, okay na. Ikaw, okay na. ako naman tingin ko na yung na powerful nga yung automation, pero kailangan natin siyang gamitin with the sense of responsibility. Kasi, syempre, kung pagagamitin mo yun ng bara-bara lang, tapos ma-disgrasya ka, tapos isisisi mo lang din sa iba, parang ka namang ewan. Diba? Parang Pero exciting. Pero exciting siya, no? Siyempre nakakabilib yung potential talaga ng automation, no? Nakakabilib talaga yung potential ng technology. Pero siyempre excited. Pero siyempre kailangan din ng proper regulations at siyempre ethical considerations. So ayun regarding nga dito talaga nakaka-excite siya. Makita kung saan papunta tong Hindi rin talaga may iwasan na nakakabilib siya kasi grabe na rin yung practice. sobrang nababawasan din talaga yung Game changer talaga siya eh. Oo. Malaki talaga yung impact sa lahat. Maraming impact niya sa lahat. So ayun, baka may i-add pa po kayo. baka may negative impressions. Malamang negative. Pero siyempre, May mga negative impressions din naman. Yun nga, yung Halo pa rin talaga. yung job displacement. Oo, yun. Kahit sabihin na natin na kailangan natin ng Magkakaroon ng iba. Pero upskilling. siyempre, Siyempre, hindi talaga nature yung gano'n. hindi lahat may sasamay kasi may mga ibang hindi willing. Kasi mas sanay sila sa traditional. Sa pagmamanual. Yung sa jeepney. Mas na-enjoy nila yun. Kumbaga. Maganda lang. Mas doon sila komportable. Isa yun sa mga negative traits niya. Maganda lang mo. Siyempre, driver ka, example, alis ka sa comfort zone mo na mag-level up ka na skills mo. Maligawang skills makakuha ka. Diba yun? Lalagdag pa ba kayo? May isang pang question tayo dito. Last Wala question. last question. Last question na po. Ang baka naman mo. So yun, ano tayo? Ano yung possible na pwede mangyari kung hindi na yung tao yung nagmamaneho minsan? So Sa yun, tingin niyo, sa tingin niyo. good question yan ayun. So technically, kaya na ng machines in some cases, pero emotionally and legally, hindi pa lahat ng tao handa. Kailangan ng transition, syempre, at trust building, di ba? So, syempre, may trust period din yun. Pag kagaya ng sarap ko kanina, may need pang patunayan mo na syempre kung sino yung gumawa. Syempre, sila rin yung nagtitest nun. So, kailangan nilang ipakita yun hanggang sa magkaroon na ng tiwala yung tao para magkaroon sila ng since okay, mapagkakatiwalaan to, okay to, kakatiwala namin to, try namin to, or syempre kapag tumatagal at hindi talaga may iwasan na magkakaroon pa ng incidents eh. Hindi talaga may iwasan. Pero kung sobrang konti lang, siyempre kung ikukumpara mo sa human na kung may mas mataas yung cases sa human, siya ka magtitiwala, di ba? Sa akin, may part sa akin na, ayun nga, nabibilib ako. Kasi dati nababasa ko lang, napapanood ko lang yun sa cartoons eh, di ba? Yung mga... Parang ang layo sa realidad. Mga sasakyan na walang driver. Na sasakyan lang mismo yung nagda-drive. Sa cartoons ko lang napapanood dati. Tapos ngayon, parang malapit na siya sa reality kasi nga may nababalik Meron na na. talaga. Kung ano yung mga sakyan dito, lumilibad ka. Ayun nga, pero Malakas rin yun. Pero
sa ngayon, hindi pa ako ganun ka-ready. Kasi lalo na, ayun nga, parang sa ngayon, konti pa lang yung cases konti pa lang yung cases na ayun nga, Pwedeng magbasa. oo, pagbasihan. Kaya parang mahirap pa rin magtiwala. Kaya ayun, kailangan pa muna ng marami pang testing bago ko matry pa. Bago hindi ako ganun kabahan. Yung sa design naman, pag-usama natin sa design, ano kayo magiging itsura niya? No? Kasi, Baka lilipad na yun oo, yung, di ba, may parang Mas design trap. pa rin siya ngayon na may tao, may nagmamaneuver nung montage. Paano kapag wala na talagang yung montage? Ano na kayo itsura ng sasakyan? Meron na. Yung mga robotaxi nga. Ay, ganun rin. Oo. Magpa-flash sa po likod kami. na lang siya. Ano yun? Paano yun? Paano nila na may nagsasalita lang? I mean, paano ba nagiging payment doon? Di ba yung parang sa Grab? Ay, yung book. Actually, Sa pagbuo. cashless na rin siya. Kasi Parang Walang sa Grab, magsusukli eh. magbubuk ka lang. So, doon yung pick up point, tsaka yung drop point. Operation, no? Oo. So, doon na siya. Tapos susunduin ka na lang. Very high-tech. High-tech na talaga. Ano? Pero, So, wala na akong ano, Tayo. okay na ako sa mga lalaman ko ngayon. Maraming mababago doon eh, di ba? So, syempre bago siya maging global, kailangan baguhin yung mga laws and regulation ng mga bansa. Actually sa US, hindi pa lahat ng states nag-ooperate yung mga robotaxi. Alam mo sa San Francisco pa lang siya. Doon pa lang siya. So, Pero marami nagtatry. marami na naman nagtatry. okay naman yung performance niya. Wala pa naman Actually, hindi pa rin yung mga opinions ng mga tao eh. Pero yung iba, gaya ng mga babae, mas Mas sila gusto secure nila. sila. Kasi pag gabi, like, umalis sila, umilis sila. Kahit nasing sila, nakakawis sila. Pero yung iba naman, ayaw pa kasi syempre gusto pa nila ng mas maraming testing kasi may mga incident pa rin ng mga minor. Building trust talaga. Kailangan talaga ng Ano? So, yun. buhay kasi nakasalalay. Oo. Kaya mahirap pa rin talaga. So, hanggang dito na lang po tayo para sa student talks. Doon na po natin tatapusin Very, itong very video. informative. Ang dalawa. Thank you sa natutunan ko sa inyo. Sana ay matutunan din kayo sa panonood ng video namin. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang. My name is, again, ako si John Daniel. I'm Ian, thank you guys. Casey, I'm Rafi Bueno na And Marian. thank you. Thank you.